Praise God! Purihin po ang Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa programang The Rock of My Salvation na inyo pong mapapakinggan every Sunday, 8 o'clock dito po sa DWIZ. In behalf of Pastor Emerita Barqueros, kasama ko po ngayong gabi sila Sister Sha, si Jam, si Janice, nandito rin po si Elaine, at si Justin. At kami po ay sama-samang bumabati sa inyo ng isang maganda at tunay na pinagpalang gabi sa inyong lahat. Totoo pong mapapagpala kayo ngayon kasi kung last week ay natutunan natin kung paano at ano ang kahalagahan ng pagre-rest, ngayon naman po ay isi-share ni Pastor Emerita yung personal experience niya, yung mismong pinagdaanan niyang kapaguran at yung mga lessons na natutunan niya po dito. Kaya we're sure na mabibless kayo. Kaya sama-sama na po tayo, tutukan natin ang part 2 ng mensaheng The Gift of Rest by Pastor Emerita Barqueros. Alam niyo po ba na gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng day of rest? Ang work at rest ay pareho pong plano ng Diyos. Sa Exodus 16, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga. Araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira para bukas. So, dun sa binasa ko, pinapahayag po dito na ang Diyos ay nagtakda ng regalo, yung araw ng pamamahinga o Sabbath rest. Kaya ang promise po niya, sa ika-6 na araw, magbibigay siya ng pagkain para sa 2 araw. Dinoble kagad ng Lord. Kasi sabihin, ay mag-overtime ako, wala nang Sabbath, kasi may babayaran akong ganito, ganyan. Hindi. Sinusuway mo yung magsusustain sa iyo ng mahabang panahon. Yun ang lagi nating ipi-place. So, isusupply po niya lahat ng pangailangan natin. Alam niyo po, last year, nangusap na sa akin ang Panginoon tungkol sa Sabat. Kaya po ako ay nagpahinga at nagpaalam na ako ay magsasabbatical leave. Kasi at that time po, background lang, doon sa hindi nakakaalam. Simula po nang naging pastor ako, wala po talaga akong bakasyon. Walang bakasyon. At pinagmamalaki ko po yon. Kaya ako nagbabakasyon. Ngayon ko lang na-realize, ang laki palang kasalanan ko sa Diyos. Pinagmamalaki ko pa, hindi ako marunong magbakasyon. Wala akong hilig sa bakasyon. Hindi ako nag-outing. Wala akong hilig sa outing. Basta ako parang work. Gusto ko, mapalaki yung ministry, mapaunla dito. Pinagmamalaki ko pa, mali pala. Ang dami ko palang ginawang kasalanan. Ilang Sabbats yung aking nasuway. And there was a time, last year yata yun, nakarap ako sa salamin, magsusuklay ako, tinatamad ako. Hindi ako makasuklay ng buhok. Nakatitig lang ako sa salamin. Pagkatingin ko sa mukha ko, sabi ko, I realize, sabi ko, ay, pagod ako. Ibang klaseng pagod, Sobra pala akong pagod. Nakatitig akong ganyan. There was a time nga na yung mga anak ko, pagka minsan-minsan nag-yayaya, minsan sasabihin nila, sama ka, mami, liga, ikot lang tayo, tapos prihanda tayo. Ina-excite ako. Biglang, sige, akit na ako. Sama ako. Alam niyo po, pag akit ko sa room ko, maghahanap pala ako ng damit na isusuot sa closet ko. Pagod na ako. Hinahanap ko pa lang yun, sabi ng mind ko, magsusuklay ka pa ng buhok, mag-aayos ka pa, magme-makeup ka pa, ano susuot mo sapatos? Oh my! Hinahanap ko pa lang yung damit ko, pagod na ako! Yan pala yung tinatawag na burnt out. Matagal ko nang naririnig yan. Hindi ko yung pinaniniwalaan. Sabi ko, hindi mangyayari sa life ko yan. Hindi ako mabuburn out. Never. Wala sa vocabulary ko yan. Wala.
Mainit ako sa Lord. Lagi ako mainit. Nung napansin ko yon, nag-flashback sa akin lahat ng dinaanan kong trial sa ministry, trial sa personal life ko, yung ilang taon na tinadtad ako, nag-umpisa pa lang ako sa ministry. Tinadtad na ako ng persecution, tinadtad na ako ng trials. Kaya pag ganyan ko, hindi ko na masukla yung buho ko. And then sabi ko, I must rest. Hindi pwedeng hindi. Marami pa akong gustong gawin. And praise God, inayos naman ng Lord. Tama-tama naman, just in time, nag-i-start na yung anak kong magkaroon ng heart for the ministry, for the church. Or else, hindi rin po ako magre-rest kung bala. Ano niyo po? Hindi rin. So, sabi ng Lord, may power ang resting. Kaya ko po ito dinideliver sa inyo. At nung pong nakaraang buwan, mas na-enlighten ako tungkol dito nung narinig ko ang teaching ni Pastor Robert Morris, yung author ng Blessed Life. At gusto ko pong i-share sa inyo ang mga natutunan ko about Sabbath. Unang-una, it is a commandment. Alam niyo po ba na ito ay kasama sa top 10 list ng Panginoon? Itong Sabbath. Ika-4 po itong commandment ng Panginoon. Ang sabi sa Exodus 20, verse 8 to 11. Ang sabi po rito maliwanag, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. The Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Meaning, hiniwalay niya talaga yon para sa kanya yon. No? Alam niyo po ba na napakaliwanag nitong sinasabi ng Panginoon dito? Hindi nga mag-work. Ibig sabihin, ang Sabat nga po pala, hindi Sunday ho na pumupunta kayo sa church service, ay nagsabat ako. Hindi po. Ang Sabat talaga, yung nagre-rest ka sa isang place, rested ang mind mo, ang katawan mo, iba po yung fellowship sa Sabat. Itong buong fellowship, tinuro po ito doon sa Book of Acts. Pero ang Sabat po, talagang exclusive yan para sa Panginoon. Look at this. Imagine niyo po, exclusive para sa Panginoon, and yet, bigay yun para sa atin. Parang niregaluhan niya tayo, sinabi niya, mag-rest kayo. Mag-rest kayo. Regalo ko yan sa inyo. Pero sinasabi na exclusive ito para sa Lord, kaya tayo nag-rest. Noong unang panahon po, kahit mga hayop nila, katulong, hindi nila pinag-work. So pag Sabbath rest po, wala po talaga kang gagawin. Sa work ninyo, wala yun. Cellphone, hindi pwedeng gamitin sa work. Hirap ngayong panahon, ano? Pero alam nyo, knowing na ito yung gusto ng Panginoon, parang sa akin, kasi ako medyo radical ako pag sumunod sa Lord talaga eh. Laging gusto kong mahamon yung faith ko. Parang gusto ko laging, in a way, na nakakabitin ako dyan sa gilid. Tapos gusto ko makikita ko yung Lord, sasaluhin niya akong ganun. Kasi doon mo makikita ang buhay ang Diyos. Kapag yung faith mo, challenge mo, unless hindi natin tumitiin, hindi natin makukuha. Pag binigyan po natin ng binigyan ng katwiran, kasi may pasok kong ganito, kasi may pitang boss ko, kasi wala akong pera, kasi ganun talaga meron talagang mga days na wala akong pasok pagka ganito. Then find at least one day. Hindi naman kailangang Saturday.
Kahit anong days, pwede po kayong pumili. Kung ano yung tatawagin ninyong, ito, Sabbath day ko to. Sabbath rest ko. Today. Okay, naniniwala po ba kayo na dapat sundin ng Ten Commandments? Sige, gusto ko lamang pong sumagot kayo, pagka okay sa inyo. Sabihin nyo, yes. Okay, naniniwala po ba kayo na dapat wala tayong ibang Diyos kundi si Yahweh? Ang lumalang ng langit at lupa. Naniniwala po ba kayo na dapat wala tayong ibang Diyos kung hindi si Yahweh? Yes. Ako din. Okay. Naniniwala ba kayo na dapat wala tayong idols o Diyos-Diyosan? Yes. Naniniwala po ba kayo na dapat nating i-honor ang mga parents natin? Okay. Naniniwala po ba kayo na hindi tayo dapat magsinungaling? Pumatay? Magnakaw? Praise God. Oh, yes kayo ng yes, ha? Dahan-dahan, okay. Naniniwala po ba kayong hindi tayo dapat mag-covet at mag-commit ng adultery? Okay. So, lahat, yes, ha? O, tatanungin ko po kayo dito, naniniwala po ba kayong dapat ay mag-Sabbath rest kayo? Yes kayo ng yes, pero bakit hindi po ninyo ginagawa? Right? Alam niyo po, isang na-notice ko rito, bakit ba ang hirap-hirap mag-rest? Tama, hindi. Bakit kahit pwede tayong mag-rest, hindi tayo nagre-rest? Lagi tayong naghahanap ng ating gagawin, tatapusin. Tama po ba? Tama po ba? Kaya, sabi ko, kaya pala, ang Sabat ay sinama ng Panginoon sa Ten Commandments kasi napakahirap niyang sundin. Right? Ang hirap sundin. Hindi pwedeng walang sisingit yan. Ay, pwede ko nang laban nito. Ay, pwede ko nang lutuin ito. Ay, pwede ko nang bayaran itong bill ngayon para bukas. Iba na naman gagawin ko. Tama po ba? No wonder, itong Sabat ay inilagay ng Panginoon dun sa ika-4 na pwesto sa kanyang 10 Commandments. Ibig sabihin, importante po ito. Kung ayaw ninyong pumatay, ganun din yun. Parang pumatay po kayo pag nagsabat, pag hindi kayo nagsabat, no? At ako po ay convicted at excited po akong i-implement ito dito sa ministry namin. Sa susunod na taon, gusto ko pong implement ito sa lahat ng workers full-time dito sa ministry nito. Kami po ay pipili ng day na tatawagin namin, uy, Sabbath day namin yan. Hindi tayo 7-day Adventist. Iba yon, ibang doktrina sila. At bukod po dun sa Sabbath rest ninyo, may day off pa kayo. Praise God! May day off po kayo kung saan dun nyo gagawin yung laba, plancha, pa-beauty, whatever yung gusto ninyo, iba yon. Look at this. Bakit ako excited gawin ito? Kasi sa totoo lamang po, kahit pag tinignan nyo yung church, maliit pa lang. But sa totoo lang, napakalaki nung ministry ng church na ito sa labas. At patuloy siyang nag-e-expand, walang tigil. By the way, kanina nga, sabi ni Johnny sa akin, oh mami, I just want to encourage you. Grabe yung nag-download ng podcast mo. And there was a time, dito lang sa Pilipinas, 26,000 yung total. At saka nung pinakita niya po sa akin yung listahan ng naaabot na country, my, how I wish. Masabi ko lahat. Hindi ko kilala po yung ibang region. Kasi isang country, maraming city, pang nakikinig,
and amazing. Meron po akong sasabihin, papatotoo ko lang. There was a time, doon sa graph ng analytics, hindi po ito sa resto, about rest. Nakita ko yung sharp na graph, patulis na gano'n. Yung iba nagre-range dito. Biglang, tulis na gano'n. Nung tinignan ko, Miss, kailan date yan? December 1st. Ang ginawa ko, anong meron nung December 1st? Bakit ganyan katindi yung taas ng dami ng nag-download? Alam niyo po, pagtingin ko doon sa December 1st journal ko, ang title, Why I Gave It All. Yun pala yung day na ginather ko yung lahat ng jewelries na in a way, in-entrust sa akin ng nanay ko yung heirloom na in-offer ko sa Panginoon. Sabi ng Lord sa akin, diba, souls, ang masaya ka sa souls? Ayan, sabi niya, pakikita ko sa'yo na kinonsume ko that day ang hinain mo. You see, I'm not talking about money here, ho? But alam ng Lord, ang utmost thing na makakapagpasaya sa puso ko ay yung nakaka-reach ako ng mga tao. Walang ibang makakaagaw ng saya sa heart ko. Kaya there was a time, kinuha ko lahat, nagpa-print ako ng mga countries kay Janice. Sapagkat pinifeel ko, papaano nakapunta sa Germany yung tinig ko? Kazakhstan, Japan, ang daming mga lugar na hindi ko alam. Saudi Arabia, ang dami. Tinititigan ko ganyan. Wala pong tatalo sa kagalakan. Pag nakikita mo, nare-reach mo yung mundo kahit tulog ka. And I know, there will be more. Ito yung the best na offering sa Panginoon. Kaluluwa. Ang pag-uwi ng kaluluwa, hindi lang pang pastor. Para ito sa lahat. No? So ito po, ang Sabbath ay extremely important. Gusto ng Diyos na mag-rest tayo one day in a week. Ito yung principle po. Kasi baka sabihin ng iba, alam ko kahit di ako mag-ano, save na rin ako. Hindi. Actually, hindi natin pinag-uusapan dito yung salvation. At alam po natin na tayo ay saved by grace sa pamamagitan ng faith natin kay Jesus. Pero ang pagsuway po sa bawat utos ng Diyos ay may consequence. May consequence kapag tayo ay nag-commit ng adultery. May consequence pag tayo ay nag-lie, pag tayo pumatay. Ganon din kapag hindi natin sinunod ang Sabbath. Noong panahon po sa Old Testament, ang magtrabaho pag Sabbath ay pinaparusahan ng kamatayan. Kahit po tayo ngayon ay under grace, kaya hindi po tayo pinaparusahan ng kamatayan tulad noon. Kahit po i-break natin yung 10 Commandments. Pero kung i-honor naman po natin ito, ang maganda, mayroon po itong blessings. Kung hindi naman natin ito susundin, mayroon itong consequences. Tulad ng pag tayo ay pumatay, mag-commit ng adultery, at pag hindi tayo nag-rest one day in a week. Mayroon din po itong consequence na maaring, sa totoo lamang po, maaring na-experience na ninyo o natin ngayon. Kaya ito pong message na ito ay napaka-importante. At naniniwala rin ako na makakasave ito ng marriages. Maaring maraming relasyon ang nagkakaproblema kasi pareho silang stressed out. Ganun din, yung financial problems, right? Naalala, health problems, at kasi nga, hindi tayo nagre-rest. So again, ang number 1 na dapat natin tandaan about Sabbath ay ito. It is a commandment. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Emerita Barqueros. Ang inyo pong narinig ay The Gift of Rest, Part 2. At may Part 3 po iyan next Sunday. Makinig po kayo ulit, 8 o'clock dito po sa DWIZ. Praise God. Grabe yung
pag-ibig ng Lord talaga sa atin. The gift of rest, ito pala'y napakahalaga kasi ang sabi nga ni Pastor Emerita, this is a command that we remember the Sabbath day, gawin natin. Isang araw, ang sabi ng Lord, kinomand, iniutos ng Panginoon na tayo ay magpahinga. Sobrang lawak, lalim ng pag-ibig ng Lord sa tao na nilalang niya na alam niya magkakaroon siya ng kapaguran, may limitasyon yung kakayanan, yung lakas. Kaya perhaps binigay niya yung command na ito na sa totoo talaga mahirap. But praise God, we're so proud na sa church, di ba narinig niyo kanina, sabi ni Pastor Emerita, ang plan ko talaga, nilalagay ng Panginoon na by next year, kasi December 30 po niya ito pre-niche sa church. Sabi niya, by next year, ay ma-implement na itong pagsa-Sabbath rest. And glory to God, kasi talagang first week pa lang, no? Sister Janice, first week pa lang ng 2013 ay in-implement na ito. And praise God, I realized today, right at this moment, na first fruit ako ng ng batas na ito sa church. Kasi alam niyo po ba, January 1, 7 o'clock in the morning, New Year po yan, nakatanggap po ako ng tawag kay Pastor Emerita. Sabi niya, cellphone, no? New Year, syempre, mga 2-3 ka na natulog noon. So parang, medyo inantok-antok pa ako. Sabi niya, hello, Sister Jem, good morning. Happy New Year. Jem, may papakiusap lang sana ako. Sabi ko, ano kayong papakiusap? Sige po, Pastor, ano po yun? Jem, pakiusap ko lang. Kunin mo yung mga gamit mo, magbalot-balot ka na, lagay mo sa maleta. Tapos, punta kayo ng Legend Villa ni Pastor Dan. Inutusan kita, magpahinga kayo. Binook ko na kayo sa Legend Villa. 2 nights and 3 days kayo doon, magstay kayo, mag-rest kayo, mag-Sabbath kayo, enjoy ninyo yung day with the Lord, enjoy niyo with your family. So ako naman, New Year, first thing in the morning, talaga naman, Janice, ewan ko, narinig mo siguro, no? Hindi ako makasagot, but yung heart ko talaga, Lord, tama ba itong narinig ko? First day of the year 2013, surprise gift po talaga ito ng Lord sa akin. And isa kami ni Pastor Dan, I believe, dun sa sinasabi ni Pastor Emerita kanina na marriages will be healed. Kasi syempre, bilang ministers, parang sa dami ng inaasikaso ninyo, inuuna ninyo, nahuhuli yung marriage ninyo. Kahit ba may mga fellowship tayo, diba? Pastor Jai, yung pinangungunahan ninyo na couple sa church, malaking tulong yan. Pero alam mo ba yung spending time together na ang dami yung hindi na pag-uusapan na kapag meron kayong time na talagang 1 day, 2 days, yung mga hindi nyo na pag-uusapan kasi mabilisan lang talaga yung oras na magkikita kayo or what, parang nabigyan ng pagkakataon. So ako po mismo ay beneficiary ng paglalaan ng time para gawin yung pagsasabas. Kaya glory to God, thank you sa Lord, and thank you rin kay Pastor Emerita na very humbly, no, inamin niya na she was convicted by the Lord, na siya, akala niya talaga mainit siya, wala sa term niya, vocabulary niya yung word na burnout, but siya mismo ay kinonvict ng Lord sa kahalagahan ng pag-o-observe ng Sabbath. Kaya, praise God, dahil ngayon sa church, lahat ng workers may day off na, may Sabbath day pa. Ang nakita ko, nangyayari, Sister Janice, na ma-maximize mo yung day mo, day of work mo, yung pwede mong gagawin mo na, yung, parang minamaximize mo yung time na binibigay ng Panginoon. Kasi excited ka rin, kasi nakapagpahinga ka, mas klaro yung isip mo, mas gusto mo maka-accomplish ng maraming bagay. Pero iba talaga kapag may rest. Kaya, thank you sa Lord and thank you, Pastor Emerita. Praise God. Good evening. Good evening, Sister Jem. At saka, Sister Jem, alam niyo po yung sa message kasi kanina ni Pastor, ang maganda rin kasi na mai-share din natin papatuloy, yung sinabi niya na yung Sabbath, it's a commandment. Oo. Na parang kung in-honor natin yung commandment na bawal pumatay, bawal magnakaw, parang wala siyang pinagkaiba. Oo, ganun pala Opo, kaya ganun din siya. Kaya sa totoo po nang sinishare din to ni Pastor sa church, parang kahit ako din, parang oo nga no, parang hindi natin masyado talaga, parang hindi tayo masyado nakafocus dun sa
commandment na yun. Pero oo nga, lalo nung iniisa-isa niya na po na naniniwala ba kayo? Kaya, di ba, parang ganun din po yan. Kaya totoo po yung sinabi niya kanina, extremely important din siya, katulad ng ibang commandment. And sa totoo, Sister Jem, pag hindi ka kasi sanay talaga magsabat or hindi ka sanay mag-rest, yung talagang wala kang ibang iisipin, medyo mahirap siya. Sa totoo, parang ang weird nga, mag-rest ka na pero nahihirapan ka pa, di ba? Kasi parang pa-practicein mo din yung, kahit yung isip mo na hindi ka muna mag-work sa isip mo po, di ba? Lalo po tayo mga babae, mahilig tayo mag-multitask. Pero praise God, siguro nga po may proseso din kailangan. Kaya siguro yung message talaga, it will really help sa atin na mas lalo pa nating maintindihan yung about sa Sabbath. Amen. Gusto ko lang ding idagdag, i-share sa kanilang lahat na yung ang paalala kasi ng Lord sa atin, ang maganda, sinabi niya doon sa Exodus Sabi niya, therefore, the people of Israel shall keep the Sabbath, observing the Sabbath throughout their generation as a covenant forever. Ibig sabihin, hindi siya nag-change yung pinagagawa ng Lord sa atin ng pagpapahinga. And nakikita ko dito yung sobrang love ng Lord. Yes. And even yung kwento ni Sister Jem, of course, ang Lord ang nag-direct nun. Parang nagtanim lang si Pastor, nagtanim lang yung ministry ng rest para kay Sister Jem and Pastor Dan who have been working so hard. And naniniwala ako na sa message na to, sa lahat na nakikinig, especially yung mga nag-work ng sobra, kumbaga, pinapaalala lang ng Lord, gusto niya nagre-rest tayo and He will provide everything that you need. Ibigay lang po natin yung hinihingi niya para sa atin, yung time na yon for us to rest yung mind natin and spend time with Him. Amen. Yun po. Praise God. Sa ating mga kabataan, meron ba gustong mag-share about Sabbath? Ito ba'y na-enjoy nyo ba to? Ginagawa nyo na ba itong Sabbath? Alain? Very encouraging po sa akin na commandment talaga ng Lord sa Bible, yung to rest on Him. And when you think about it, parang dapat sobrang privilege sa atin yun. Parang hindi burden sa atin. And dapat madali lang sa atin talaga parang to stop working and to simply rest on Him and parang read the Bible, get to know God. And once parang kasi since commandment yun, we should obey it just as much as the rest of the commandments. And encouragement lang yun, especially in a season of a lot of work and a lot of requirements and a lot of expectations from other people. Ganda na. Rest in the Lord. Yun po yung mahalaga doon, ha? Nagpapahinga tayo, pero the best is gawin natin na with the Lord. Pwedeng manood ng movie, pero siguraduhin na nakaka-glorify sa Panginoon yung pinapanood. Praise God. Okay. Jam, gusto mo ba kaming balitaan kung anong ginagawa naman ng Lord sa atin, no? Since, meron tayong day of rest, but meron din tayong days of work. At ang kasama dito, yung mga ginagawa natin, like yung JFM. Gusto mo ba kaming i-update sa ginagawa ng Lord? Yes, Sister Jem. Nakakatawa kasi kung last week, nakapag-extend tayo ng help sa mga magulang by giving door-to-door. This week din, nakapag-feed tayo sa Kapitolyo Daycare. Yes, and sabi ko nga parang isang baon na rin to ng mga bata. And nakakatawa, di ba, Sister Jem, kasi hindi lang yung mga estudyante doon yung na help natin, na tulungan natin, but pati yung mga residents doon sa lugar nila mismo. And kanina nga sabi ni Pastora sa preaching niya sa church, sabi na shinare niya yung sa Luke 6, sabi yung give and it shall be given back to you. So kung nagtanim tayo ng apple, hindi tayo aani ng grapes. Hindi tayo mag-aani ng banana. So, kung nagtanim tayo ng love, nagtanim tayo ng care, aani din tayo ng love, ng care. Kung feeling natin, kulang tayo sa love, sa care, kulang tayo sa kakainin natin lahat, magtanim din tayo kung ano yung kulang sa atin, kung ano yung tingin natin kailangan din natin. Extend natin ng help sa mga tao yun. And, praise God kasi Sister Jem, sobrang grateful tayo doon sa mga nag-extend ng help last month sa JFM Feeding Fair. Abangan nyo this week sa website natin. Ipopost na natin yung articles and even yung complete photos ng mga nangyari. Makita nyo kung gaano grabe yung ginawa ng Lord dito sa Kapitolyo Pasig. And maraming salamat again dun sa mga nag-help. Again, visit nyo yung josephfeeding.org. Yes, at kung gusto nyo magtanim, you want to plant seeds, gusto ninyong maranasan din yung joy sa pagtatanim, you can see yung details sa ating website, yung josephfeeding.org. Nandun po yung bank account number natin, kung paano pa kayo, in what ways pa kayo makakatulong. And for our contact numbers naman, Tin? For our contact numbers, it's 688-8742. Again, that's
8742. And for our new landline number, it's 576-6346. Again, that's 576-6346. Or you can text us at 0916-564-9897. Yes, okay. At meron pa tayong mga documentaries na talagang every season talaga pwede po ninyo itong bilhin. Available sa leading bookstores. Ano po ito? Yes, yung mga documentaries natin, yung Hell is Real, parts 1, 2, and 3. Meron din tayong 666 is Real, yung From Barter to Buy at Chips. And Heaven is Real, of course, and The Real Signs of the Times. Ito po ang magandang evangelism tool for pastors, ministers, church workers, at kung gusto nyo pong mag-share sa mga mahal nyo sa buhay, pwede nyo pong gamitin to. Yung mga trailers po nito nasa website natin, therockofmysalvation.org. Yes. And Sister Jem, gusto ko rin silang invite, Daily Peace and Comfort Podcast. Kung gusto nyo po mapakinggan yung mga messages pa ni Pastor, visit nyo lang po yung website namin, therockofmysalvation.org. Meron po dong free podcast. Pwede nyo po yung i-download for free. Pwede nyo ipamigay sa mga mahal ninyo sa buhay, i-share, i-link sa kanila yung website na yun. And alam namin na makakapagbigay ito ng comfort sa lahat po ng makikinig. Yes, at saka very useful lalo sa mga friends natin abroad, kila Jerome, kila Bennett, sila Brother Jay na bumisita kanina, tsaka Sister Riza, talagang binivisit nila yung website. Plus yung kasama natin, Sister Arlene, at saka si Nanay Shata. Hindi na nakakatuwa kasi nung sabi nga ni Pastor Emelita, na-touch siya ng sobra, knowing na may mga taong bumibisita sa church. Tapos parang kilalang-kilala siya na sobrang close, yakap, dahil listener ng podcast. And sobrang alam po namin na mabibless po kayo pagka nakinig kayo. Ang daming messages doon. Yes, Daily Peace and Comfort Podcast. Saka yung Listen, God is Talking. Ang gaganda po ng articles na talagang parang personal talaga na kinakausap kayo ng Panginoon kapag binasa nyo yung mga articles dito. Kaya visit nyo po yung www.therockofmysalvation.org for more messages. Praise God. Okay, meron pa tayong mga announcements. Advance happy birthday on January 22 kay Sister Clarine. Happy birthday po. Yes, gusto lang din namin batiin si Brother Jay, Sister Liza, mga friends and partners natin from Norway. Dumalaw sila sa church kanina. We're so blessed to see you. And binabati ko rin si Teacher Rose sa CIW at yung mga kapatid natin sa Bilibid. Maraming salamat din kila Brother Jerome at ganun din kila Sister Jocelyn. Praise God. At pag Sunday po, gusto nyo ma-experience yung presence ng Lord, yung saya ng pagpe-praise and worship sa Panginoon every Sunday, 10 o'clock in the morning sa number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. Join us, lalo na kayong mga taga Taytay, Cainta, Marikina, Cubao, Mandaluyong. Napakalapit po, ang dali lang pong hanapin along Shaw Boulevard, dun po sa corner. Kung nasan yung PBCom, katabi lang po kami. Number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. That's Sundays, 10 in the morning. Praise God! At wala na tayong announcement. Glory to God. Maraming salamat po for being with us, listening. Next week po, Sunday ulit, 8 o'clock. Abangan nyo po yung part 3 ng The Gift of Rest. Praise God, glory to God. In behalf of Pastor Emerita Barqueros, ako po mali si Sister Jeff. Nakasama ko po Sister Sharon, si Jam, si Janice, si Aline, si Justin at si Simon. Nag-iiwan kami ng isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. And to God be all the glory. You are my rock, you are my refuge, a mighty fortress strong and sure. You are my hope, my one Redeemer, sovereign